Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, eto ang habilin na dating Pangulong Duterte, mahal ng Pilipino. Yan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa kagnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito. Ito pong naging pahayag ni Vice President Sara Duterte patungkol po kay dating Pangulong Duterte. Nako mga kababayan, magugulat po kayo. Ito po ang balita mga karibin natin. Sabi po dito, nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate na lang daw siya dito. Yan po ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. The greatest injustice every Filipino conscience must remember. O, tama nga naman yung mga kababayan, no? Kasi sa dami ng magandang ginawa ni former President Duterte, no, sa ating bansa, no. Ganito pa ang mangyayari sa kanya, no. So, kung yung ngang ama, no, ni President Bongbong Marcos Jr. na si Marcos Sr., no, sa ginawa niya sa ating bansa because of the martial law, di ba? Ay ipinalibing pa ni dating Pangulong Duterte sa libingan ng mga bayani. Sana naman po mga kaubayan, no, pag dumating po ang araw, mailibing din sa libingan ng mga bayani, no? Itong si former President Duterte. Baka naisip ko lang kasi baka gumanti po, 'di ba? Si President Bongbong Marcos Jr. Siyempre, maraming ano 'yan eh. Pag siya pa ang presidente, pero wag naman muna sana, no? Palakas ka muna, Tatay Diggs, no? Marami ka pang pwedeng gawin sa ating bansa. Okay? Kumbaga, ikaw ay isang public image, no, na kung saan kapag si former President Duterte ang nakikita natin, kapag siya ang nagsasalita, no, ay nabubuhayan tayo, ba? Nabubuhayan tayo. Yun ang totoo, di ba? Kasi biruin mo, punta siya sa mga hearing, di ba? Palagi yan. Marami ang nanonood mga kababayan. Sinusuportahan siya. Yung mga sinasabi niya, tumatagos po sa puso. Unlike yung ibang politiko mga kababayan, kahit ano, sumasayaw na, kumakanta pa, di ba? Wala, hindi mo ramdam yung kanilang mga sinasabi. Unlike former President Duterte, mula sa puso po ang kanyang pagsasalita. Masang-masa po, kuwang-kuha niya po ang ating mga damdamin. Alright, ano po ang inyong masasabi dito mga kaubayan? I-comment nyo na lang. At eto, Chavit Singson, binulgar or binuko si President Bongbong Marcos Jr. Nako, nagka-Alzheimer's si John Marcos Jr. Eto, pakinggan po natin to at bigyan po natin ng reaction mga kababayan. Ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi namin kilala. Hindi namin tinatakang plano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-aaral sa lahat, support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. Sa isang panayam sa Bilyonaryo News Channel, ibinahagi ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang kanyang pagkarismaya matapos tulungan si Marcos Jr. Isa ko yan, ang totoo niyan, Sara,
sigurado na mananalo for president. Nobody could beat her. Very popular at that time. Now, si Bongbong naman, nakiusap si Amy Marcos sa akin, natulungan si Bongbong for his vice presidency dahil dinaya lang, sabi niya, tawagin muna yung mga leaders sa North bago ako makapagbigay ng desisyon ko na tutulong sa inyo ako. I will invite them, Manong, all the leaders in the North, but I'll use your name because you are the president of the Mayor's League. Sige ako. Nimbita niya, dumating naman lahat. So pagdating doon, sabi ni Amy, thank you for coming. So we could start the early campaign of Bongbong for Vice President. Dinaya lang sabi niya. But Manong Chavez sa plan, Manong, can you tell us a plan? Kako, magpapile tayo for President, for Vice. Marami kang makakalaban dyan. Kung ang gusto ko mangyari, mag-file tayo ng for President, wala pa na magpapile Pero pag nag-file si Sara, you have to slide down. Then I have the leverage to talk to Sara. Ikaw ang Vice, protected ka na. Palakpakan sila, si BBM, salamat Manong. Bawal pa noon ang lumabas. COVID. So, nakiusap ako sa Department of Health. Pwede small group. So, nag-ayos ako, being the President of the Mayor's League, regional mayors. Isang region, lahat ng mayors. So, nakilala si Bongbong sa mga mayors. Yung mga mayors nga, paano si Sara? Then, nag-uusap na kami ni Sara, may plano ako dyan ako. For President. Sara, for President Hindi, okay lang yan ako. So, naka-ready naman, nakako naman si Bongbong mag-slide down. O in the end, bakit hindi po nag-slide down si Nagkataon ng problema nung popular na si Bongbong dahil sabi sa akin ni Bongbong noon, Manong, ang swerte ko, ikaw presidente ng Mayor's League. Puro mayors ang minimit ko ngayon. Ang laki tulong ng mga mayors. Nung tumakbo ako noon, wala akong isang mayor, sabi niya. So nung nagka-momentum na po siya, ayaw na mag-slide down? No. Wala nang pagkakataon na gano'n dahil nung kinausap ko si Sara na pag nag-file ka, willing si Bongbong, yun ang usapan namin dahil kami mga mayors, committed na kami sa iyo. As we have committed. So he's willing to slide down. Hindi na Manong, hindi na ako tatakbo ngayon. Next time na lang, sabi niya. Bakit naman? Hindi, marami rin hindi ko na makwento yung mga nangyari. So, ayaw na niya. So in the end? So kako kay Bongbong, bingo ako. Wala ka lang kalaban. Yung pinakamalakas for president, ayaw na tumakbo. Good for you. Tuwan-tuwa siya. Tuloy-tuloy na kami lahat. Tuloy-tuloy. Ako lahat ginamit lahat ang plano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-aaral sa lahat, support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. So ngayon po ba, kanino kayo mas malapit? Kay President Bongbong Marcos or kay Senator Amy? Kay Lam, malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing eleksyon. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi na kami kilala. Well, so ngayon po, ang support nyo, kung sakaling tumakbo si Vice President Sara sa 2028, will be with I will Vice support her. So yan, klarong-klaro mga kaubayan. Ay nako, hindi na po tayo magtataka Manong Chavit, no? Kasi hindi lang naman ikaw, no? Hindi lang naman ikaw ang nakalimutan, ang hindi na maalala ni PBBM, no? Maging yung kanyang mga pangako sa taong bayan, no? Nagtagal bago niya natandaan, no? Nagtagal bago niya maibigay sa taong bayan. Yung iba nga hindi pa naibibigay hanggang ngayon. At yung ibang mga pangako niya hindi naman natupad, mga kabayan. Like for example, ipagpapatuloy daw yung build program ni former President Duterte, no? Wala namang nangyari. So, wag ka pong mag-alala. Manong, hindi lang po ikaw ang nabudol. Lahat po yata ng bumoto kay President Bongbong Marcos Jr. ay ganito rin ang hinanaing, no? Isa pong malaking representante si Manong Chavit sa mga nabudol ni President Bongbong Marcos Jr. Okay? Ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin itong balita mula po sa DZRH News. Sabi po dito, Senator De La Rosa muling inihain ang panukalang death penalty versus big-time drug traffickers. Nako, maganda to. This is good. Pero ang tanong, sino? Sino ang papatawan ng death penalty? Gayo. Sa bawat, diba, nahuhuli na mga malalaki, tuniladang mga illegal, no, na droga, ay wala namang tao. Wala namang kriminal na kasama. Produkto lang ang nahuhuli nila. Wala pong tao. Sino ang papatawan ng death penalty? Diba?
Ngayong puro drama lang naman ito nangyayari sa ating gobyerno. Papalapit na kasi ang SONA. That's why kailangan double time na sila. Di ba? Oh, yun nga pong tanong. This is good. Death penalty is good. Di ba? Pero sino? Sino ang bibitayin mo? Di ba? Wala naman eh. Kaya lang naman bitayin yung mga produkto, yung mga epektos na yan. Eh, wala rin. Di ba? Kung ganito po ang kalakaran ng ating gobyerno, useless po yung mga ganitong bitay-bitay na ito. Wala. Useless po ito. Kasi wala namang tao. Diba? Nung una, driver, hindi na nga natin alam kung saan napunta yung driver. Ngayon, talagang walang tao. Binasura lang. Diba? Binasura lang or nakuha lang sa dagat. Basura nga eh. No? Ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin itong si Jose Claire Castro. Sabi po ni Castro, ito talaga si Castro, parang hindi nakatira sa Pilipinas. Anong akala mo sa mga Pilipino nakatira sa ibang bansa para hindi malaman kung totoo o hindi ang sinasabi mo? Sabi niya naman po dito, parang umorder lang ng fast food. Ang pagbili ng 20 pesos rice, ganyan kabilis. Niloloko mo ba kami? Castro, niloloko mo ba ang taong bayan? Dapat siguro, di ba? Dapat siguro ay ikaw ang patawan ng fake news queen, di ba? Eh, hindi nga kami makabili dito sa amin, wala naman. O, meron siguro, pero bakit ganun? Kung talagang meron dito, dapat lahat po kami dito nakakabili ng 20 pesos na bigas na yan. Diba? Sa inyo ba, kay mga kababayan, tanungin ko po kayo, sa inyo ba meron lahat nakakabili ba ng 20 pesos na kilo ng bigas? Na parang umu-order lang daw sa mga fast food. Mabilis ang kanilang serbisyo. Ayon po dito kay Castro, ha? Sige nga, pasinungalingan nyo nga ito. Kasi dito sa amin talaga, pinasisinungalingan ko na po. Itong sinasabi, no? Ni PCO Castro. Ano po sa palagay ninyo? I-comment nyo na lang mga karibin natin. At ito pa. Last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video. Si Castro pa rin. Sabi niya po dito, ang turing ko sa kanila, yung mga walang masabi. Kung di manira, sino bang naninira? Baka you are talking to yourself, no? You are pertaining to yourself, Castro. Ha? Mga garapata. Garapata lang sila. Tama. Isa kang garapata. Ha? Kasi ikaw naman ang mahilig manira. Ha? Oh. Di ba bumabalik sa iyo bumabalik sa iyo yung sinasabi mo. Ang turing ko sa kanila, yung mga walang masabi kung di manira, mga garapata lang sila. Grabe ka, Castro, ha? Oh, let's say hindi ikaw yung naninira. Garapata lang pala ang tingin mo sa mga Pilipino, no? Na gusto ng matinong pamunuan. Sino ba naman ang hindi maiirita sa iyo, di ba? Lahat na lang siguro ng sinasabi mo ay pag hindi sinungaling, alanganin sa katotohanan, di ba? Kung hindi ka sinungalingan, alanganin sa katotohanan. Kumbaga, hilaw yung pagkakaluto mo sa mga sagot mo eh. Ha? Anyway mga kababayan, ano pong inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at eto. Pasadahan po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong mga pahayag ni Senator Juan Miguel Zubiri tungkol sa impeachment ni VP Sara. Ito sa post ng Nightline News sa SMNI, itong Nightline News. 3 hours ago, sabi niya, news update. Senator Zubiri says the impeachment case against VP Sara Duterte is a witch hunt. Ito ang exact statement ng senador. They want
to remove her from office para yung iba makaupo. At yung iba mawalan ng kalabang kandidato pagdating sa halalan sa 2028. So, via Troy Gomez. Bullseye. Sa itong pahayag ni Senator Zubiri, parehas yung pahayag ni Senator Amy doon sa Senate floor, I think, noong June 10, nung nagdebate sila bago nagbotohan yung back to sender yung impeachment complaint. Nagsalita si Senator Amy. Sabi niya, gusto niyo ba talaga ng accountability? Punta kayo sa mga korte. Ito, ang ginagawa niyong ito, gusto niyo lang mawala si BP Sara dahil siyang pinakamalakas na makalaban niyo sa 2028. Huwag na tayong magmaang-maangan. Sabi niya, very frank. Senate floor yun, ha? Gusto niyo mawala dahil siya yung candidate to be sa 2028. Kaya, So yan mga kababayan, kahit anong gawin po nila tambaluslos ng mga against sa pagtakbo ni Vice President, lalo na si Risa Hontiveros, may ambition din yan, di ba? Oh. Kahit anong gawin po nila ngayon, mukhang kinakarma na sila, no? At sa kanilang pilit na pagpapabagsak kay Vice President Sara Duterte, mukhang hindi sumasang-ayon sa kanilang pagkakataon, mga kababayan. Di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dito? Comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.